Kapagpalang Diyos, Lord God, gaya po ng aming inawit, Panginoon, inanyayahan namin, Lord God, ang iyong banal na Espiritu, O God, sa sandali pong ito, Panginoon. Dahil, Lord God, tunay nga po, Ama, na wala po kaming magagawa, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Magiging walang kabuluhan, Lord God, ang bawat gawain, Panginoon Diyos, kung ikaw ay wala sa amin. Lord God, alam mo po, Panginoon Diyos, O God, na wala po kaming magagawa, Panginoon Diyos, O God, sa ganang aming sarili. Sino man sa amin, Lord God, ay, Panginoon, wala pong alam, Panginoon Diyos, O God, maliban na yung gamitin, Panginoon Diyos, O God, upang dumaloy, Lord God, ang pagpapala, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Dalay ko, Ama, na malaya ka na, Lord God, na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Narito, Lord God, ang aking mga kapatid, Lord. Bawat sa amin, Panginoon Diyos, ay mayroong mga pangangailangan, Panginoon. Naparito kami, Lord, na mayroong pangangailangan, Lord. Huwag mo nawang bibiguin, Lord, ang pangangailangan, Lord God, ang nasa ng puso ng bawat sa amin, Panginoon Diyos, O God. Kahit dalahin ko, Ama, katagpuin mo, Lord God, ang bawat isa, Panginoon Diyos, at huwag nawang uuwi ang sino man sa amin, Panginoon, na luhaan, Panginoon Diyos, O God, na tila baga hindi po natanggap, Lord, ang pagpapalang nararapat para sa kanila, Panginoon. Dalahin ko, Ama, minsan pa, Panginoon, ikaw ang siyang mangaral sa amin, ikaw ang magbukas, Lord God, ng kapahayagan, Lord God, ng salita, Panginoon. Hallelujah, ikaw nawa, Panginoon Diyos, O God, ang siyang, Lord, manguna, Panginoon Diyos, O God, mula sa simula hanggang sa matapos, Panginoon, ang aming gawain, Lord God. Panginoon, ilagay mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran upang ikaw ang siyang makita, Panginoon, ng aking mga kapatid, Lord God. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Mari po kayong makaupo. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. At bago po ang lahat ay nais ko rin pong batiin. Amen. Ang Baguio Church. Amen. Sa pangunguna po ng ating buting pastor, Pastor Danner. Amen. Sa kanilang 37th year anniversary. Amen. At ako po ay nagagalak. Amen. Na makita muli, amen, ang bawat isa at magkaroon po tayo ng isang mainam na fellowship, amen, sa kanya pong salita, mga kapatid. At isa pong karangalan, amen, para sa akin ang maimbitahan sa ganitong mga pagtitipon, bagamat ang totoo po ay sobrang kabado po ako ngayon. Amen, at hindi ko po alam kung ano yung ipapangaral ko sa hapong ito, lalo na nung mabasa ko po yung theme ng church anniversary doon sa group, ay lalo po akong kinabahan. Hallelujah. At lalo pa akong kinabahan nung nakita ko yung teksto dito, parang nabago yata yung nakapost. Parang hindi yata yung sabi ko, parang hallelujah. At dahil sa baguhan pa lamang po ako sa pagkapastor, amen, ang totoo po ay hirap po talaga akong makabuo, amen, ng isang mensahe, amen, na may kinalaman sa isang tema, sa tema natin, amen, sa pagtitipon ngayon. Kaya ipagpaumanhin po ninyo, mga kapatid, kung sa tingin ninyo ay nakulangan kayo, amen, ang Diyos nawa ang siyang magpuno na lang, amen, sa inyo, amen, ang mensahe ng pagpapala, amen, na nararapat nating tanggapin sa hapong ito, mga kapatid. At alam nyo po, mga kapatid, kung pwede lang sana ay mag-pass na naman sana ako kay Pastor Danner. Amen. Kaya lang sobrang nakakahiya na po dahil ilang beses na po siyang nag-invite sa akin. Pero nagkakataon lamang po na laging conflict po yung schedule namin. At bago pa po siya makapagsabi ay meron na pong mga schedule po na nakaset. And this time ay medyo maaga po yung kanyang pasabi, kaya wala na akong dahilan pa para tumanggi. Amen. Kaya lang, lately po ay binagyo po kami, amen, sa aming church. Isang bagyo na hindi ko inasahan na dadanasin po namin, amen, sa kabila po ng mga pagpapala, sa kabila po ng pagkilos ng ating Panginoon sa ating assembly, ay nakasingit pa rin po ang kaaway na hindi po namin namamalayan. Amen. At kung maaari lang po ay ayaw ko na talaga tumayo sana ngayon para mangaral. At lagi ko nga pong sinasabi, dati pa na never ko pong pinangarap, amen, ang maging pastor. And since 20 years ago ay praise the Lord, ay kinukumbinsi na po akong magpastor dati pa. Amen. At kung sabi ko kung kailan tinanggap ko, amen, yung pagpapastor, ay saka naman nangyari itong mga bagyong ganito. Amen. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Amen. Nandiyan po siya, Pastor Rick, noong nakaraan dahil
sa panahon na sobrang discouraged po ako, amen, ay siya po yung nagpalakas sa akin, amen, para magpatuloy. Ganon din yung mga ilang kamagagawa po natin dito na nagpaabot po ng kanilang suporta. Amen, malaking kalakasan po yun, amen, para sa akin, amen, para makapagpatuloy po sa ministry. Amen. At ngayon ko lang po napatunayan na hindi po talaga madali ang magpastor. Kaya yung mga nag-aambisyon po dyan na magpastor, amen, ay mag-isip-isip po kayo ng 100 times bago nyo pasukin po ang ministry, mga kapatid. Amen. Kaya nga po, lagi po ninyong ipanalangin ang inyong mga pastor dahil minsan po ay pinangihinaan din po kami at kailangan din po namin ng inyong panalangin at suporta, mga kapatid. Amen. Kaya hiling ko po, amen, ang inyong panalangin dahil hindi po madali ang kinakaharap namin ngayon sa church. Amen. Sabi ko kung pwede lang sana na makiusap ulit kay Pastor Danner. Kaya lang sobrang nakakahiya na po. Amen. Baka sabihin niya, masyado nang pa-importante ito. Nakailang invite na ako rito, hindi man ako pinaunlakan. Pero ang totoo po, mga kapatid, talagang gustong-gusto po namin talagang makadalo rito. Amen. Dito po sa bagay. Kaya nga nung na-invite ko itong mga kapatid, talagang tuwang-tuwa po sila. Kaya lang po talagang hindi po talaga kami magkasya sa mga sasakyan namin. Kaya yun lamang po yung nadala. Kaya tuwang-tuwa po yung ating mga kapatiran at sana po ay maging blessing po ang ating gawain sa hapong ito, mga kapatid. Amen. Sa hindi na po pagpapakatagal, hinihiling ko po na tayong lahat po ay sumandaling tumayo. Umpisan po natin sa Book of Revelation, chapter 1. Umpisan po natin sa verse 4. Revelation chapter 1, mula sa verse 4, ang sabi rito, John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne. Verse 5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. So verse 7, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Amen. Ang Diyos nawang magpala sa kanyang mga salita. Mari po kayo makaupo. Amen. Sa sandali pong ito ay samahan niyo po ako na mangaral. Amen. Huwag niyo po akong tulugan. Alam ko nakakantok ngayong oras na ito. Amen. Hindi rin po masamang mag-amen. Kung nafe-feel niyo pong magsabi ng amen, magsabi po kayo ng amen. Wala pong magbabawal sa inyo. Amen. Alam niyo po, kalakasan at inspirasyon po ng mga preacher ang makarinig ng mga amen. Praise the Lord. Kapag merong nananalangin, mga kapatid, at humahatak, amen, ang presensya ng Diyos, ay lalo po kaming na-inspire. Amen. Hallelujah. Pero kapag meron po kaming nakikita na tila inaantok, natutulog, at tila baga naglalakbay yung kanilang kaisipan, merong nagbubulong-bulungan pa dyan, yung iba nakikipag-chat, amen. Habang nakaupo, nawawala din po kami sa focus minsan, mga kapatid. Amen. Kaya hinihiling ko po, amen, ang inyong undivided attention. Amen. At samahan niyo po ako na hatakin, amen, ang presensya ng Diyos sa hapong ito. Amen. Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid, dahil alam niyo po, maiksi lamang po ako kung mangaral. Amen. Nangangaral po ako madalas 1 hours lang po with S. Kaya kapag medyo lumampas ng 1 hours, medyo, amen. Hindi po, biro lamang po, mga kapatid. Amen.
Hindi naman po abutin ng 2 oras siguro. Amen. Anong oras na ba? 4 o'clock. Amen. Dito po sa ating binasa mga kapatid, dito sa Revelation chapter 1, dito po sa verse 5 mga kapatid, merong binabanggit dito mga kapatid na expressions ni Jesus Christ. Let's kumbalikan lang sa verse 5, ang sabi rito, "And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth." So itong mga kapatid ay ilan lamang, amen, sa mga expressions na nireveal sa atin ng Diyos bilang bride. At merong sinasabi dito mga kapatid na Prince of the Kings of the Earth. Amen. So may mga hari dito sa lupa mga kapatid, pero merong prinsipe, amen, ang mga haring yun. Amen. Hallelujah. At yung prinsipeng yun, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At yung prince dito, mga kapatid, kung ating titingnan, ang ibig sabihin po ng prince dito sa ating binasa, ibig sabihin, ito ay ruler or head of a principality. Hindi po ito yung prince na tinatawag natin na anak po ng hari. Iba po yung prince na yung prinsipe na anak po ng hari, mga kapatid. Kundi yung hari yung prince dito, mga kapatid, na tinutukoy, ito po ay ruler ng mga hari. Amen. So kung merong mga hari, meron ding hari ng mga hari. Amen. At sa verse 6 mga kapatid, ang sabi rito, "And hath made us kings and priests." Amen. Hindi po sinabi rito na, "And He made me king." Amen. Kundi ang sabi, He made us. Kasali tayo mga kapatid. Ang sabi, He made us kings and priests unto God and His Father. Amen. So sabi rito mga kapatid, ginawa na daw tayo mga kapatid ng mga hari at mga saserdote sa Diyos, sa Kanyang Ama. Ang sabi, amen. So si Kristo mga kapatid, siya daw ang prinsipe ng mga hari at lumalabas dito na tayo naman yung mga haring yun na pinamumunuan ng ating Panginoong Kristo. Amen. Dahil ginawa niya tayo na mga hari. Amen. Hallelujah. At ito po ang nais natin pag-usapan ngayon mga kapatid, ang kapahayagan na ito mga kapatid na tayo ay ginawa ng Diyos ng mga hari at mga saserdote ng Diyos. Amen. Hindi po sinabi mga kapatid na gagawin pa lang tayong hari. Hindi sinabi na gagawin pa lang tayong saserdote mga kapatid, kundi ang sabi, ginawa niya na tayo. He has made us mga kapatid, ginawa niya na tayong mga hari at mga saserdote. Ibig sabihin, past tense. Nangyari na, ginawa na sa atin mga kapatid. So bago pa man dumating dito sa verse 7, mga kapatid, hallelujah, na ang sabi sa verse 7, siya ay pumaparitong na sa mga alapaap, na ang sabi, makikita siya ng bawat isa, amen. Bago pa mangyari yon, ang sabi ay, ginawa niya na tayong mga hari at mga saserdote. Hindi ba kayo nagagalak doon mga kapatid? Amen. Hallelujah. Hindi lang tayo basta hari mga kapatid, kundi ang sabi, may pagka-saserdote din. Amen. A royal priesthood, sabi po ng Biblia mga kapatid. Hallelujah. Isang makaharing pagkasaserdote. Amen. Now, tingnan muna natin mga kapatid sandali. Amen. Kung ano ba ang kapamahalaan o kapangyarihan ng isang hari mga kapatid dito sa ibabaw ng lupa. Upang malaman ninyo, amen, kung ano ang kapangyarihan na meron kayo, amen, kapag kayo ay naging hari. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ng unang mapanahon, o kahit sa ngayon mga kapatid, doon sa Middle East mga kapatid, may mga bansa pa rin na ang nangunguna sa kanila o namumuno sa kanila ay mga hari pa rin. May kagaya po sa Middle East, sa Qatar, Saudi Arabia, amen. Yung namumuno sa kanila mga kapatid ay mga hari pa rin. So kapag ka sinabing hari, amen, he is the highest authority in the land. Amen. Para siyang Diyos sa kanyang nasasakupan. Ganun po kakapangyarihan ang mga hari, mga kapatid. Walang mas mataas sa kanya bilang hari. Amen. At sabi ko sa inyo, walang humahawak ng kaparehong authority na taglay-taglay niya. Amen. He is the commander-in-chief of the army. Ganun ang hari, mga kapatid. And he is also supreme judge in his kingdom. Amen. So, ganun katindi, amen, ang kapangyarihan ng hari, mga kapatid. At, hallelujah, bilang hari, absolute po, mga kapatid, ang kanyang pamamahala. Kailangan, hallelujah, sundin, hallelujah, ng lahat ang mga batas ng hari. Praise the Lord. So, he has the authority, mga kapatid. Meron siyang kapangyarihan to impose tax.
Amen. Meron siyang kapangyarihan to pardon, mga kapatid, and to impose death penalty. Ganun po kakapangyarihan ang mga hari, mga kapatid. Now, ang kapangyarihan po ng hari, amen, ay napapaloob sa kanyang salita. Amen. So, ine-exercise niya, amen, yung kanyang authority, hallelujah, sa pamamagitan ng kanyang salita. So, his words, amen, carry his position and authority. So, there is power in the word of the king. Merong kapangyarihan dun sa salita ng hari. Na kapag ka nagsalita ang hari, merong kapangyarihan. Dapat mong sundin ang salita ng hari. Amen. Kaya nga sabi nila kapag ka nagsalita daw ang hari, amen, ang salita ng hari, hindi mababali. Amen. Praise God. Sa Ecclesiastes chapter 8, verse 4, amen. Meron sinasabi dito, Ecclesiastes 8 verse 4, ang sabi, where the word of a king is, Ecclesiastes 8 verse 4, amen. Ang sabi rito, Ecclesiastes 8 verse 4, ang sabi, where the word of a king is, there is power. Amen. Kung nasan daw yung salita ng hari, nandoon yung kapangyarihan. And who may say unto him, what doest thou? In other words, who will question him? Who will question the king kapag kasi nagsalita? Nobody can question him pag nagsalita na ang hari. Amen. Dahil ang salita niya, amen, ang salita ng hari ay merong kapangyarihan. Praise the Lord. Amen. Wala akong pakialam, mga kapatid, kung siya man ay payat o kung malit man siyang tingnan, mga kapatid. Pero kung siya ay talagang hari, amen, ang salita ng haring ito, hallelujah, gaano man siya kaliit, gaano man siya kapayat, yung kanyang salita ay merong authority, merong kapangyarihan. Amen. Hindi natin pinag-uusapan dito kung sino yung matangkad sa atin, kung sino yung matipuno sa atin, mga kapatid, kung sino yung malaki ang katawan sa atin, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Hallelujah, kahit na sabihin mo pang mas madami ka pang alam, kahit sabihin mo pang mas madami kang experience, mga kapatid, ngunit dahil sa kanyang posisyon bilang hari, mga kapatid, his word is absolute. Hindi mo pwedeng kontrahin, amen, ang kanyang salita dahil hawak niya ang posisyon bilang hari. Amen. So, ang kanyang salita, yung salita ng hari ay batas. Hindi mo po pwedeng questionin yun. Hindi pwedeng mabali. Amen. Dahil ang sino mang, hallelujah, praise God, lumabag sa salita ng hari, amen, ay maaring tumanggap ng parusang kamatayan. Amen. Amen. Sabi nga natin kanina, he could condemn and he could forgive. Amen. At isang salita lang niya, amen, ng hari, amen, is powerful enough para sa kanyang posisyon. Hallelujah. Praise God. Amen. So ang salita ng isang tao, mga kapatid, ay kasing kapangyarihan din ng kanyang posisyon. Amen. Actually, ang sabi po ni Brother Branham, mga kapatid, ang sabi niya, what we have as a message believer or as a bride, ang sabi niya, is not actually a power, but authority. Amen. Wala man tayong mga kapangyarihan, mga kapatid, na kagaya ni na Superman o Superwoman o kung sino man yung mga superheroes na kilala nyo, mga kapatid. Amen. Para talunin yung ating mga kalaban. Amen. Hallelujah. Pero ang sabi, meron tayong authority. Yung authority ang meron sa atin. Amen. May kwento nga si Brother Branham tungkol doon sa isang maliit, amen, at payat na traffic enforcer. Amen. Kung malala nyo, ang sabi niya, yung enforcer na yon, amen, ay wala siyang lakas, physically speaking, amen, para patigilin ang mga sasakyan. Amen. But he has the authority. Amen. At dahil sa authority na yon, hallelujah, ang sabi niya ay itataas lamang niya yung kanyang kamay doon sa mga sasakyan, titigil lahat yung mga sasakyan sa kanyang harapan. Amen. Physically, wala siyang lakas para patigilin yung masasakyan na yon, mga kapatid. Ngunit dahil sa meron siyang authority para patigilin yung masasakyan, walang magagawa yung mga driver kundi ang tumigil.
Kahit na 10-wheeler pa yan, 16-wheeler pa yan, kahit na malaking trailer truck pa yan, hallelujah, once na itinaas niya, hallelujah, yung kanyang kamay, titigil at titigil yan, mga kapatid. Amen. Makita nga lang nila yung kanyang uniform. Hallelujah. Nasa malayo pa lang yung mga HPG, makita mo yung uniform ng HPG, nanginginig na yung mga driver. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Because the law enforcement of the city, ang sabi ni Brother Branham, is behind him. Buong bansa yung nasa likod niya. Hallelujah, buong kaharian yung naka-back up sa kanya. Kaya meron siyang authority, mga kapatid. Amen. So hindi pinag-uusapan dito, mga kapatid, kung gaano kalaki yung mga muscles mo. Kung gaano kakatikas, kung gaano kakalakas. Amen. Kung gaano kakatikas pumorma. Ang tanong, hari ka ba? Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mga kapatid, kahit na magdadaldal ka dyan, magmayabang ka dyan, magturo ka sa akin ng kahit ano, kung ano-ano, kung wala ka naman sa posisyon, walang kwenta yung salita mo. Walang dating, kumbaga. Sasabihin, sino ka ba? Sino ba to na magtuturo sa akin? Diba? Pero kung ikaw ay nasa posisyon, lalo na kapag ka ikaw ay hari, isang salita mo lang, manginginig na ang lahat. Amen. Because it's not you, mga kapatid, but it's your position, mga kapatid, bilang hari. Yung position mo bilang bride, yun ang merong authority, kaya meron kang authority, mga kapatid. Amen. Now, sa message po ng prophet sa The Bridge Between the Seven Church Ages and the Seven Seals, ang sabi niya rito, paragraph 99, Adam turned loose the word and sold out. He lost also his inheritance. When he lost his fellowship and right to life. Amen. Adam turned loose the word and sold out. He lost also his inheritance. When he lost his fellowship and right to life, remember, the day you eat thereof, that day you die. And when he lost his life, he also lost his inheritance in life, because he had completely supreme control of the earth. He was a God of the earth. God's the God of the universe, everywhere. But his son, hallelujah, had this earth under his own control. He could speak, he could name. Tingnan niyo, mga kapatid, yung kapangyarihan, amen, o yung authority ni Adam. Amen. Nung time na ito, mga kapatid, he could speak, he could name, he could say, he could stop nature. He could do anything he wanted to. Amen. See, but when he did that, praise God, he lost his inheritance. So dito, mga kapatid, sa message na binasa natin, mga kapatid, ay pinapakita po dito ni Brother Branham kung paanong kinakatawan tayo lahat ni Adam. Amen. Ang sabi po ng propeta, we are all represented by Adam. So kung ano siya dati, ay magiging ganun dapat lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. So, at pinakita dito ni Brother Branham, hallelujah, na nung una, ay mistulang Diyos itong si Adan, mga kapatid, or mistulang siya'y hari, mga kapatid, sa ibabaw ng lupa. He was God of the earth, of this earth, mga kapatid, because He has dominion, ang sabi po ng Biblia, over all the earth. Hallelujah. And have the power to subdue the earth. Amen. So He was given the authority, mga kapatid, ang sabi, over the fowls of the air. Amen. And over the beasts of the field, mga kapatid, over the creeping things, and over the fishes of the sea. Ang sabi, lahat sila, ang sabi po ng Biblia, ay merong pamamahala ni Adan na anak ng Diyos. Amen. At yung manang yun, amen, ay nagtataglay ng mga pribilehiyong ito, mga kapatid. Ang magiging Diyos sa ibabaw ng lupa. Amen. Magiging hari, magiging pinuno, amen, ng lahat ng mga nilalang. At sabi ni Brother Branham, but when Adam fell, amen, nung siya ay mahulog sa kasalanan, mga kapatid, hallelujah, he lost all his privileges. Nawala niya lahat yung mga pribilehiyong yun bilang isang hari, bilang Diyos dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. He lost his inheritance. Amen. So nawala ding lahat yun, mga kapatid, nung siya
ay mahiwalay sa Diyos. Amen. Dahil sa kasalanan, mga kapatid, nawala ni Adan lahat ng kanyang privileges na ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen. Bilang maliit na Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Now, kung ating titingnan, mga kapatid, in Genesis chapter 17, if you remember, mga kapatid, ito po ay ang pagtatatag ng Diyos ng isang unconditional covenant. Kasi nakita ng Diyos, mga kapatid, na ang tao ay hindi makasusunod sa tipanan ng Diyos. Amen. Hallelujah. God made a covenant with Adam, but Adam failed, mga kapatid. Hallelujah. Nag-fail ang tao. And God made a covenant with Noah. Hallelujah. Hindi din natupad ni Noah. Amen. Ngayon, ang sabi ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, hindi ko na kayo isasama sa tipanan. Oo, tipanan natin ito, hallelujah, tipanan natin ito sa pagitan natin, hallelujah. Ang sabi niya, praise God, but this time, it will be unconditional. No condition. Wala na akong hihingin anuman sa iyo. Ako na lang ang bahala dito sa pakikipagtipan natin ito. Kaya ang sabi niya kay Abraham, hallelujah, and I will make you father of many nations. Hallelujah. Hindi po sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, kung magiging matuwid ka lang. Abraham, kung susunod ka lang sa aking mga salita. Abraham, kung magiging masunurin ka lang, hallelujah, sa aking mga utos, hallelujah, ay gagawin kitang ama ng maraming mga bansa. Praise God. Hindi sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, kung ikaw ay magpapakatinulang Abraham, ay gagawin kitang ama ng maraming mga bansa. Hallelujah. Praise God. At pagpapalain sila sa pamamagitan mo. Kundi ang sabi ng Diyos sa kanya, ginawa na kitang ama ng maraming bansa. Wala kang kinalaman dito, Abraham. Amen, hallelujah. Walang kinalaman dito ang lahat ng mga mabubuting ginawa mo, Abraham. Amen, hallelujah. Ako lang ang mga iakda ng tipanan nating ito. Hallelujah. There's no condition. I will make you father of many nations. Amen. Hindi dahil sa naging mabait ka, Abraham. Hindi dahil sa naging masipag ka. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, amen, nang pagtibayin ito ng Diyos, sa Genesis chapter 15, amen, kung malala nyo, ay may liwanag. Amen, na nakita si Abraham na dumaan doon sa pinaghati-hati niyang mga hayop. Amen. Hindi niya sinabing, hallelujah, ang Diyos, mga kapatid, hindi niya sinabing, Abraham, amen, hallelujah, lumakad tayong dalawa. Amen, sa pagitan ng mga hayop na ito. Hallelujah, na pinaghati-hati mo because dahil ito ay covenant between you and me. Amen. Ngunit hindi yun ang sinabi niya, mga kapatid. Ang sabi niya, ako lang, Abraham. Ako na lang ang lalakad dito, hallelujah, sa pamamagitan, sa pagitan, amen, ng mga hayop na ito. Amen. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, sa tipanan, ito po ay ginagawa ng dalawang partido yan. Amen. Ito po ay kasunduan ng dalawang partido. Amen. At sa lumang tipan, mga kapatid, ay alam niyo, pumapatay po sila ng mga hayop. At hahatiin nila yon at sabi, lalakad po silang dalawa sa pagitan ng mga hayop at sasabihin nila, amen, na hallelujah, mangyari sa atin. Amen, ang nangyari sa mga hayop na ito kung hindi natin susundin ang ating tipan. Ibig sabihin, mga kapatid, pwede kang patayin kagaya ng mga hayop na ito, hallelujah, kung hindi tayo susunod sa tipanan. Ganun po katindi, mga kapatid, ang tipanan, mga kapatid, papatayin ang sino mang hindi tumupad dun sa tipanang iyon. Praise God. But in Genesis chapter 15, mga kapatid, kung inyong mababasahin, makikita nyo doon, mga kapatid, na yung pillar of fire lamang, hallelujah, ang nakitang dumaan, hallelujah, doon sa pagitan ng mga hayop na yon, hallelujah, para sabihin, Abraham, wala kang kinalaman dito. Ako lang ang lumakad sa harapan, mangyari ang ayon sa aking itinakda. Hallelujah. Oh, Abraham, ititipanan nating dalawa, pero ako na lang ang lalakad dito dahil alam ko na darating ang panahon na hindi ka pa rin makakasunod sa akin, Abraham. Hallelujah. And this time, this covenant will be unconditional. Hindi na ako magtatakda.
hallelujah, ng anumang kondisyon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ako na lang ang lalakad, Abraham. Ako na lang. Dahil alam ko, hindi ka rin makasusunod. Praise God. At ang sabi mga kapatid, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Hindi ba kayo nagagalak doon mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ito'y magandang balita sa atin mga kapatid. Dahil ito'y tiyak na tipan sa atin ng Diyos. Amen. Walang kinalaman dito ang husay nyo. Walang kinalaman dito ang pagpapakabait nyo. Walang kinalaman dito ang pagpapahaba nyo ang buhok at ang pagpapalda nyo mga kapatid. Hallelujah. Wala din kinalaman dito ang nakaraan mo. Kahit gaano ka pakasama. Hallelujah. Ang sabi niya kay Abraham, I have made thee a father of many nations, and kings, hallelujah, shall come out of thee. Merong mga hari na lalabas sa iyo. Ang sabi niya, mula sa iyo ay lalabas ang mga hari. Hindi niya sinabi kay Abraham, Abraham, kung magpapagabait ka lang. Hallelujah, no, mga kapatid, kundi sabi niya, lalabas mula sa iyo. Lalabas sa iyo ang mga binhi, mga kapatid. Sa iyong binhi, lalabas ang mga hari. Sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, nung sinabi ng Diyos dito kay Abraham na ito, hindi niya tinutukoy dito ang mga hari. Amen, nakagaya ni David, mga kapatid, at ang mga naging hari doon sa lumang tipan. But God, hallelujah, is thinking of another kind of kings, mga kapatid. Amen. Ito ay tipan ng Diyos, mga kapatid, para sabihin, hallelujah, Abraham, hallelujah, naiwala ng aking anak na si Adan. Ang kapangyarihang ito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah, bilang hari. Amen. Pero, ibabalik ko ang kapangyarihang iyon. Hallelujah. Ang sabi niya, hallelujah, I will restore the authority that Adam had lost. Hallelujah. At hindi ko ito ibabase sa inyong abilidad. Hindi ko ito ibabase sa inyong karunungan. Kundi ako ang magtatakda. Ako ang kikilos. Ako ang gagawa ng paraan para, hallelujah, may taong lalabas na magtataglay ng kaparehong kapangyarihan ni Adan na kanyang naiwala. Hallelujah. Ang sabi niya, kings shall come out of thee. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang mga taong ito nalalabas sa sa lahi, amen, ni Abraham ay mamumuhay ng mas mataas na antas kaysa sa karaniwang mga tao. Amen. They will operate in faith. Hallelujah. Dahil si Abraham, mga kapatid, ay hindi lamang po siya binigyan ng natural seed. Amen. Kundi alam natin, meron din siyang faith seed. Amen. At yun ang sinasabi ng Diyos dito kay Abraham na lalabas sa kanya. Yung kanyang faith seed, mga kapatid. Sila'y mamumuhay sa pananampalataya. Praise God. Hallelujah. At dahil doon, hallelujah, magiging ibang uri, ibang klase ang mga taong ito. Praise God. Sa 1 Peter chapter 2, verse 9, amen. 1 Peter 2:9, makikita natin na hindi lamang po Israelita ang tinutukoy dito ng Diyos. Amen. Verse 9 ang sabi, but ye are a chosen generation. Amen. Kayo ba yung pinili? Amen. A royal priesthood. So, hindi lang basta priesthood, mga kapatid, but royal. Ibig sabihin ng royal, makahari. Makaharing saserdote. Amen. Kaya nga sa Revelation chapter 1 na binasa natin kanina, we are made priests and kings. Ginawa na tayong mga hari at mga saserdote. Hallelujah. Sinong tinutukoy doon, mga kapatid? Tayo na ipinanganak sa pananampalataya. Amen. Tayo, mga kapatid, ang merong royal priesthood. Ang sabi, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Amen. Hallelujah. Sa Exodus 19 verse 6, Exodus 19 verse 6, ang sabi rito, and ye shall be unto me a kingdom of priests.
Ito po mga kapatid, actually ay para sa Israel mga kapatid. Ngunit ang Israel ay nabigo dahil hindi po sila nakasunod sa batas na itinakda ng Diyos para sila maging kingdom of priests. Amen. Kaya nga, ang katuparan nito mga kapatid ay hindi na sa kanila kundi sa atin mga kapatid. So, nung hindi nila natupad ang batas, hallelujah, anong ginawa ni Kristo sa atin mga kapatid? Amen, dahil siyang nagtakda ng tipan, siyang gumawa ng tipan, at siya lang ang lumakad sa pagitan ng mga hayop. Si Kristo mismo ang bumaba sa lupa mga kapatid upang yung batas, hallelujah, na hindi natupad ng Israel dati, hallelujah, ay tutuparin niya sa atin. Dahil siya'y mananahan sa atin. Amen. Hallelujah. Ang sabi, walang nakasunod sa batas, mga kapatid. Walang makakasunod, mga kapatid. Amen. Maliban na lamang si Kristo. Ang sabi siya, naparito, hindi upang sirain ng kautusan, kundi upang ganapin ito, mga kapatid. Paano niya magagawa, mga kapatid? Paano natin magagawa? Kapag siya'y nanahan na sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya nang hindi matupad ng mga Israelita, mga kapatid, na maging kaharian sila ng mga saserdote, hallelujah, ay tayo mga kapatid ang tutupad sa pamamagitan, hallelujah, ng pamumuhay ni Kristo sa inyo, sa atin mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sino ba ditong inaantok na? Taas ang kamay. Wala pa. Huwag po kayong, mabilis lamang po ito mga kapatid. Amen. Now, tingnan natin sandali, amen, ang Panginoong Jesus sa Matthew chapter 8. Amen. Sabi dito sa verse 5, Matthew 8 verse 5. Matthew 8 verse 5. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him. Kapag sinabi pong centurion, hallelujah, he is a leader of 100 soldiers. Yun po ang ibig sabihin ng centurion. Verse 6, and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. So may problema itong centurion na ito mga kapatid, dahil yung kanyang alipin ay meron po siyang malalang sakit. At nakilala niya si Jesus na siya ay Lord, Panginoon. Amen. So pinuno din ito mga kapatid. Amen. Dahil siya pinuno din, centurion. Kaya ang tawag sa kanya ng mga tauhan niya, amen, itong centurion ay Panginoon din. Kaya alam ng centurion na ito, alam ng taong ito kung paano gumagana, amen, ang kapangyarihan ng isang pinuno. Amen. And Jesus said unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. Amen. But speak the word only, and my servant shall be healed. Hallelujah. Ang sabi ng centurion, ang sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat dapat. Hallelujah. Dahil, hallelujah, praise God, dahil nakilala ng taong ito, amen, na yung kausap niya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Samantalang siya ay Panginoon lamang ng 100. Amen. Kaya ang sabi niya, hallelujah, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na papasukin man lang kita doon sa ilalim ng aking bubungan, hallelujah, at pagalingin ang aking lingkod. Ang sabi ng centurion, magsalita ka lamang, Panginoon. Hindi mo na kailangan pumunta sa aming bahay. Magsalita ka na lang, Panginoon, at siya ay gagaling. Praise the Lord. Magsalita ka na lang, Panginoon. Hindi mo na kailangan pumunta pa dahil hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Ang sabi niya, for I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth, and to other, come, and he cometh. And to my servant, do this, and he doeth. Hallelujah. Panginoon, alam ko kasi, amen, kung paano gumagana ang kapangyarihan. Dahil ako din naman ay pinuno, amen, na nasa ilalim din ng isang pamumuno. Amen. At kapag sinabi kong go, kailangan yung mga nasasakupan ko, yung aking mga tauhan na kinakailangan nilang sumunod because I am on authority. I am in authority. Hallelujah. At kapag sinabi kong come, ang sabi, kailangan nilang lumapit sa akin. Magsisilapitan sila. Hallelujah. Praise God.
Dahil siya ay merong authority. Yung kanyang salita ay merong kapangyarihan. Meron siyang authority, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya alam na alam niya kung paano gumana ang kapangyarihan o yung authority, mga kapatid. Amen. Ngunit ang sabi niya, I was also under authority. Amen. Kaya nung makilala niya, amen, ang King of Kings and Lord of Lords, ang sabi niya, Panginoon, hallelujah, wag ka nang pumasok sa ilalim ng aking bubong. Ang sabi niya, Panginoon, magsalita ka na lamang, Panginoon. Speak the word only, Lord. Dahil yung salita mo, Panginoon, meron niyang kapangyarihan. Alam ko yun, Panginoon, dahil ako man, hallelujah, kapag ako'y nagsalita, meron kapangyarihan sa aking salita. Lahat sila'y sumusunod sa akin. Kaya sabi, hindi mo na kailangan pumunta doon, Panginoon, magsalita ka na lang, Lord. Dahil alam ko, Panginoon, kung paano gumagana ang salita na mayroong authority. Hallelujah. Praise God. Alam ng centurion na ito, mga kapatid, kung paano gumagana ang authority, mga kapatid. At kinakailangang i-recognize lamang ng tao ang posisyon na yon, amen, para magkabisa yung kanyang salita. Para magkabisa yung salita ng leader o ng pinuno, mga kapatid, ng centurion, kailangan mo munang itong i-recognize. Kailangan merong mag-recognize doon sa kanyang posisyon. Amen. So kung walang pagkilala sa posisyon, mga kapatid, ng isang tao, ang kanyang mga salita ay magiging walang bisa. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, madalas, di ba, kapag ka nagsasalita ka, pagka mayroon tayong mga naririnig na mga nagsasalita, amen, tinitingnan na agad natin, sino ba itong taong ito? Bakit ganyan siya magsalita? Amen. Pastor ba to? Teacher ba to? Di ba? Hallelujah. So kung hindi mo magawang i-recognize, amen, yung authority ng pastor mo, magiging walang kabuluhan lahat sa iyo ang kanyang pangangaral. So kinakailangan mo nang i-recognize mo siya bilang siya yung pastor mo para nang sa gayon yung kanyang pangangaral, yung kanyang salita ay magkaroon ng bisa sa iyo. Dahil kapag hindi mo sila ni-recognize, yung matumatayo rito, hindi nyo nire-recognize, walang pagkilala, kahit, hallelujah, maghapon akong, hallelujah, magsisigaw dito, walang dating sa inyo ang aking masalita. Kailangan mo nang merong pagkilala. Hallelujah, na ito ay lingkod ng Diyos, na ito ang pastor ko, para ito ay magkaroon ng bisa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So kaya kapag ni-recognize mo yung kanyang posisyon, then there's power and authority sa kanyang salita. At alam niyo, mga kapatid, ang pananampalataya ay lumalakas kapag kumikilala ito ng authority. Amen. Verse 10 ang sabi, when Jesus heard it, hallelujah, nung marinig ng ating Panginoon, yung sinabi ng centurion na ito, sabi niya, Panginoon, magsalita ka na lamang, Panginoon. Ang sabi, He marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith. No, not in Israel. Ang sabi ng ating Panginoon, wala pa akong nakikitang ganito kalaking pananampalataya. Maging sa mga Israelita. Hallelujah. Dito pa sa isang centurion, na isang Romano, isang hentil, hallelujah, ang nagkaroon ng ganitong pananampalataya na kumikilala ng authority. Kaya sabi niya, Lord, speak the word only, Lord. Magsalita ka na lamang, Panginoon. Tapos na ang aking problema. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi, where the word of the King is, there is authority. There is power. Amen. Praise the Lord. Alam natin, mga kapatid, na si Adam, he was created in the image and likeness of God. Amen. Kumbaga, siya po ay Xerox copy ng Diyos. Siya po ay duplicate copy ng Diyos, mga kapatid. Kasi kung ano ang Diyos doon sa langit, amen, ay dapat ganon din naman si Adan dito sa lupa. Amen. So kinakailangan niyang i-exercise yung kanyang authority na ibinigay sa kanya ng Diyos, hallelujah, dito sa ibabaw ng lupa because he is, hallelujah, in the image and likeness of God. Amen. Hallelujah. So Adam, in that image, mga kapatid, in this image, he manifested the character of God. Amen. Because he is a reflection of God on earth. Amen. Kung ating babasahin sa Psalms chapter 115, verse 16.
Amen. Kasama ko pa ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Psalms 115 verse 16. Even the heavens are the Lord's, but the earth hath He given to the children of men. So in other words, mga kapatid, parang sinasabi ng Diyos kay Adan nung una, hallelujah, Adan, ikaw nang bahala dito sa lupa, at ako naman ang bahala dito sa langit. Amen. So kapag nagka-problema ka dito sa lupa, ikaw nang bahalang gumawa ng solusyon dyan. Dahil ganun din naman ako dito sa langit. No, ako nagka-problema dito sa langit, akong gumawa ng solusyon, ng paraan. Kaya ikaw, kapag ikaw nagka-problema sa lupa, hallelujah, ikaw naman ang gumawa ng solusyon mo. You have to exercise your authority. Amen. So kung meron ka problema, huwag kang magmukmuk dyan. Huwag kang iiyak sa kung saan-saan, mga kapatid, because you have the authority to subdue your earth. Amen. Hindi yung sa tuwing may problema ka, hallelujah, ngangawa ka sa Diyos, magrereklamo ka sa Diyos, Panginoon, ano na naman ito, Panginoon? Hindi pa nga natatapos itong problema ko, Lord, ito na naman. Hallelujah. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na hallelujah, hindi mo na kailangang mag-pray. Amen. At maging dependent na sa Diyos. Amen. Ngunit nais kong ma-realize nyo ang inyong posisyon bilang mga anak ng Diyos, bilang bride, bilang hari dito sa babaw ng lupa. Amen. And you must know your authority bilang bride ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya madalas tayong talunan, mga kapatid, kahit madalas hindi tayo mapagtagumpay kasi nga hindi natin nakikilala kung sino tayo. Hindi natin nare-recognize yung authority natin bilang bride ng ating Panginoon, bilang anak ng Diyos na meron tayong authority, mga kapatid. Amen. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, hallelujah, Moses, bakit ka umiiyak, Moses? Praise God. Ano ba yung nasa kamay mo? Hindi ba't binigyan na kita ng kapangyarihan? Amen. Ang sabi niya, just speak the word, Moses, and move forward. Hallelujah. Praise the Lord. In other words, amen, there are instances na hindi mo na kailangang ipag-pray ang isang bagay para makuha mo lang. Hallelujah. Dahil kung alam mo lang ang posisyon mo, hallelujah, dapat alam mo rin ang authority na meron ka. Amen. Alam nyo, nung si Joshua, mga kapatid, nung siya ay nangailangan, amen, ng extension ng araw. Hallelujah. Alam nyo, mga kapatid, ang ginawa ni Joshua ay inutusan niya lamang yung araw na tumigil. Hindi siya nanalangin, mga kapatid, bagkus nagsalita lamang siya sa araw. Ang sabi niya, araw, manatili ka dyan. Hallelujah. Araw, hanggang dyan ka lang. Hallelujah. Hanggang hindi natatapos itong battle na ito. Amen. Hallelujah. Praise God. Bakit? Kasi nakilala niya ang kanyang authority. Amen. Dahil sinabi na sa kanya ng Diyos kung ano ang kanyang taglay na kapangyarihan. Amen. Madalas kasi, mga kapatid, kapag meron tayong problema, amen, hallelujah, takbo agad tayo sa Diyos. Lord, maawa ka, Panginoon. Lord, hindi ko na alam magagawin ko, Panginoon. Magtigil ka nga. Hindi mo ba alam anak kita? Hindi mo ba alam nagmana ka sa akin? Hallelujah. Anong sinasabi mong hindi mo kaya? You have the authority, saints. Just speak the word only. Magsalita ka lang. Hallelujah. Pag may problema ka, hindi niya sinabing anak. Pag may problema ka, hayaan mo na lang, anak. Magpatianod ka na lang. Hintayin mo na lang kung anong mangyayari, come what may, anak. Hallelujah. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, you have to subdue it. Amen. You have the power to conquer it. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mapagtagumpay, saints. Hallelujah. Praise God. Amen. So kaya dapat, amen, alam mo kung kailan ka dapat maghintay at kung kailan ka dapat kumilos. Amen. Huwag mong hintayin, amen, na ang Diyos ay kinakailangan ka pa niyang itulak para gawin mo ang trabaho mo ng ayon sa posisyon mo. Amen.
Kung may problema ka, dapat alam mo kung sino ka. Dapat alam mo kung ano ang kapangyarihan na taglay mo. Kumilos ka ayon sa authority mo. Ayusin mo ang problema mo, mga kapatid, dahil binigyan ka din ng wisdom and discernment ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng centurion, Panginoon, hallelujah, huwag ka nang pumunta sa amin, sa ilalim ng aking bubungan, Panginoon, dahil hindi ako karapat-dapat. Ang sabi niya, magsalita ka na lamang, Panginoon. Hindi mo na kailangang pumunta, Panginoon, magsalita ka na lang, Lord. Hallelujah. Salitain mo na lang dahil nandyan naman ang authority sa iyo. Amen. Kaya dahil doon sa pananampalatayang yun, ang sabi, gumaling yung kanyang servant. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, mga kapatid, kapag daw ang isang mananampalataya na puspos ng Espiritu Santo ay nakatanggap ng kaisipan ng Diyos at pagkatapos ay binigkas niya ito, ang sabi ng propeta, parang ang Diyos na rin ang nagsalita. Ang sabi niya, it's like the deity, hallelujah, is speaking. Amen. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid, amen, na ang manifestation nito ay makikita natin sa ating panahon. Dahil nandito na ang mga hari, hallelujah, having the same authority. Just speak the word only, and it will come to pass. Oh, hallelujah! Praise the Lord! Di ba kayo nagagalak doon, saints? Ginawa na tayong mga hari ng Diyos at mga saserdote. Anong ginagawa nyo? Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Hallelujah! Marami na sa atin ang nagpapatotoo ng mga kagalingan. Pinagaling tayo ng ating Panginoon dahil lamang sa binigkas natin ang salita. Anong salita yon? By His stripe we are healed. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Anong gagawin nyo? Amen. Salitain nyo lang. Ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, pinagaling niya na ako. Anong ikakatakot ko? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Marami ng mga nagpapatotoo, mga himala, mga pag-iingat ng Diyos, mga kapatid. Amen. Nandiyan yung divine providence ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dahil sa authority na meron tayo bilang isang bride. Dahil ipinahayag ito sa atin. Nireveal ito sa atin ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kailangan mo lang bigkasin ang salita na merong pananampalataya. Amen. Hallelujah. Bigkasin mo lang, sabi mo lang, I am the bride. Hallelujah. Amen. Ako'y anak ng hari ng mga hari. Amen. Hallelujah. Kailangan, hallelujah, praise God, kailangan lang na mayroong pagkilala, mga kapatid, doon sa posisyon mo. Paano ka magkakaroon ng authority kung ikaw mismo hindi mo kinikilala yung posisyon mo? Kung ikaw mismo walang pagkilala doon sa posisyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Oh, sinasabi mo, hallelujah, praise God, lagi mo kinakanta, I know I am the bride that you're returning for. Pero pagkatapos ng simba, anong ginagawa nyo? Nasaan kayo? Anong pinag-uusapan nyo? Praise the Lord. Umakto kayo ng ayon sa posisyon nyo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa Isaiah chapter 55, verse 11. Isaiah 55, verse 11. Sabi rito, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. So ibig sabihin, kailangan daw lumabas ang salita ng Diyos doon sa bibig, hindi lamang po sa mind, mga kapatid. So pag nasa isip lang, hallelujah, ay kaisipan lang yon, mga kapatid. Pero kung pinadaan na sa bibig, hallelujah, ang sabi, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Hallelujah. Kapag naipangaral daw ang salita ng Diyos, kapag lumabas ang salita ng Diyos sa bibig niya, meron at merong gagawin ang Diyos pagkatapos na maipangaral ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kapag katapos yung marinig, hallelujah, ang pangangaral na ito was na lumabas, hallelujah, sa bibig, hallelujah, na kanyang malingkod, meron at merong gagawin ang Diyos dito. Hindi po pwedeng bumalik sa kanya na void, na walang nangyari, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Sa The Fundamental Foundation for Faith, ang sabi niya, and Adam could speak to the winds. And Adam could speak to the winds, and it would stop. Hallelujah. He could speak to the trees, and they would obey him. He could speak to the wildlife, it would obey him. He could speak to the waters, ever what it was, everything obeyed Adam. Sipin niyo mga kapatid, yung authority, yung kapangyarihan meron si Adan nung panahong ito mga kapatid. Amen. Pero kung titingnan natin mga kapatid ang Biblia, doon sa Book of Genesis, actually hindi naman talaga na-exercise ni Adan yung kapangyarihan na yon. Nahulog na siya sa kasalanan pero hindi pa niya yon na-exercise. Amen. Pero nung dumating, hallelujah, yung ikalawang Adan, hallelujah, praise God, para yung hindi na-exercise nung unang Adan ay i-demonstrate niya sa atin itong ikalawang Adan na ito mga kapatid. Kaya nung pumarito si Jesus, hallelujah, ang sabi, siya po ay nangusap sa hangin. Si Jesus ay nangusap sa dagat mga kapatid. Hallelujah, ang sabi niya, peace, be still. At sumunod, hallelujah, yung dagat, sumunod yung hangin, tumalima mga kapatid ang nature. Amen. At pagkatapos mga kapatid, ang sabi niya, amen, sa John chapter 14 verse 12, ang sabi niya, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, amen. Sino bang nananampalataya sa ating Panginoon? Sino bang naniniwala sa Kanya? Amen. Kung naniniwala kayo, nananampalataya kayo sa ating Panginoon, ang sabi niya, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Amen. Hallelujah. Ang sabi niya, kung nananampalataya ka daw, ang sabi, the works that I do, ang mga gawang aking ginagawa, ang sabi ay gagawin nyo din naman. At higit pa, ang sabi, greater works than this shall he do. Amen. So bakit niya sinabing, greater works than this shall you do? Amen. Dahil alam niyo po mga kapatid, si Jesus, nung siya po ay nandito sa lupa, amen, he didn't actually create something out of nothing. Amen. Kung ating babalikan mga kapatid, nung sila po ay nangailangan ng tinapay, amen, para ipakain doon sa karamihan, doon sa multitude, hindi po siya nagsalita, amen, at bigla na lang lumitaw ang mga tinapay at mga isda out of nothing. Amen. Dahil kung ating titingnan mga kapatid, nandun na yung mga isda. Meron ng tinapay doon. Amen. Kaya lang, hindi yun sapat sa kanila dahil sa dami ng mga tao na kanilang pakakainin. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, yung ilang piraso ng tinapay, ng isda, mga kapatid, ay pinarami niya lamang ito. Amen. Pinarami lang niya. He didn't create something out of nothing, mga kapatid. Dahil nandun na yun, mga kapatid, pinarami lang niya. Amen. At nung nangailangan sila ng pambayad, ng tax, ng buwis, hindi po siya nagsalita. Amen. At nagkaroon ng pera para pambayad nila ng buwis. Amen. Kundi, ang sabi niya kay Pedro, hallelujah, may nakita kong isda doon sa bandaron at tingin ko nakalulun siya ng coins, ng pera. Kunin mo yun at para meron tayong pambayad ng tax dahil sinisingil na tayo rito. Amen. Kung tutusin, pwede naman talaga siyang magsalita, mga kapatid, at lalabas na lamang doon yung mga pera na kailangan nila, mga kapatid. Amen. At sabi ni Brother Branham, ang manifestation ng mga gift na ito, amen, hallelujah, ay marirestore sa panahon natin nung siya ay nangaral ng 7 seals. Amen. So kung titingnan niyo mga kapatid, ang ministry ni Brother Branham ay mas madami pa siyang nagawang himala kaysa sa panahon ni Jesus Christ nung siya ay nandito sa ibabaw ng lupa. Amen. So hindi lamang po healing and discernment of spirits mga kapatid, hallelujah, kundi speaking the word into existence.
Hallelujah. Yun yung tinatawag niya na third pull doon sa kanyang ministry. Alam natin yun, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, nung siya ay nangailangan, si Brother Branham, nung siya nangailangan ng squirrel, hallelujah, hindi siya naghanap ng isang squirrel at pinarami niya yung squirrel. Amen. Hallelujah. Kundi wala talagang squirrel doon sa lugar na yon. Amen. Pero ang sabi ng tinig sa kanya, hallelujah, si Jehovah Jireh pa din siya. Ang sabi niya kay Brother Branham, anong kailangan mo? Bakit hindi ka magsalita? Dahil meron kang kapangyarihan. Magsalita ka lang. Hallelujah. Praise God. Ano kailangan mo? Sabi niya, squirrel, Lord. Ilan na kailangan mong squirrel? Panginoon, 3. Hallelujah. O saan mo gustong lumabas? Panginoon, gusto kong lumabas yung squirrel. Hallelujah. At nangyari nga, mga kapatid, amen, lumabas bigla yung squirrel doon. Out of nothing, walang squirrel, pero biglang lumabas dahil sa nagsalita ang hari. Hallelujah. O saan mo pa gusto? Panginoon, okay na ako kasi nakita ko na ang katuparan na yung salita. Nagsalita ka na, sabi mo 3. Hallelujah. Praise the Lord. O sige, Panginoon, doon, Panginoon, gusto ko makakita ng lumabas yung squirrel doon banda. At lumabas nga doon, mga kapatid. Saan mo pa gusto? Doon sa lugar na kung saan napaka-imposibleng labasan na ng squirrel, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At lumabas nga yung squirrel doon at binaril ni Brother Branham. At dinampot niya yung squirrel na yon na nagdurugo. Patunay lang na hindi po yun vision, mga kapatid, kundi yun ay totoo dahil nagdurugo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Amen. Kaya sabi niya, greater works than this. Walang squirrel, pero dahil sa nagsalita ang anak ng Diyos, nagsalita ang hari, lumabas yung squirrel. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Anong pagkakaiba ng Diyos ni Brother Branham sa Diyos natin ngayon, mga kapatid? Hallelujah. Anong hindi niya kayang gawin ngayon, mga kapatid, na nagawa niya dati? Amen. Hallelujah. Sa Matthew chapter 8, verse 28. Amen. Matthew 8, verse 28. And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, hirap bigkasin. Amen. There met him 2 possessed with devils coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? Amen. So kita natin dito, mga kapatid, amen, na dito sa ating binasa, kilala ng mga demonyo si Jesus bilang Son of God. Hallelujah. At alam niyo, mga kapatid, naisip ko tuloy, buti pa yung demonyo. Kilala si Jesus bilang Son of God, pero yung mga Sadducees and mga Pharisees, hallelujah, hindi nila kilala ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng mga demonyo, sabi, kilala ka namin na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi, naparito ka baga upang kami ay pahirapan? Hallelujah. Alam nila, amen, na parating si Jesus na isang hari. At may kapangyarihan kasi siya para sila ay pahirapan. Kaya sabi niya, pumarito ka ba para kami pahirapan? And there was a good way off from them and heard of many swine feeding. Maraming mga baboy. So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. So alam nila, mga kapatid, na paalisin na sila ni Jesus. Itong mga demonyong ito, alam nila na paalisin na sila ni Jesus. Kaya inunahan na sila, amen, inunahan na nila ang ating Panginoon. Kaya sabi, nag-request na sila sa ating Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, meron dun mga baboy, Panginoon, kung paalisin mo din lang kami dito, hallelujah, ay doon mo na lang kami itaboy, doon sa mga baboy. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, minsan yung mga demonyo,
ay mas may paniniwala pa, may pananampalataya pa kaysa sa atin. Kasi nga alam niyo, walang pagdududa. Nung sinabi nila, amen, nung siniling nila kay Lord, na, hallelujah, praise God, na doon muna lang kami papuntahin doon sa mga baboy, ay nangyari yung kanilang hinihiling. Samantalang tayo, ilang taon na tayong nananalangin. Hallelujah, bakit? Dahil sa kawalan natin ng pananampalataya. Mabuti pa itong mga demonyo na ito, isang hiling lang nila sa ating Panginoon. Hallelujah, request granted kaagad. Hallelujah, kaya bago pa nila malaman, nandun na sila doon sa loob ng mga baboy. Possessed na yung mga baboy ng demonyo. At alam niyo mga kapatid, yung mga baboy minsan, ay mas mabuti pa sila kaysa sa mga tao ngayon. Dahil alam niyo mga kapatid, yung mga baboy, nung malaman nila na sila'y possessed ng mga demonyo, hallelujah, nung malaman nila na pumasok sa kanila ang mga demonyo, sabi ng mga baboy, ayaw na naming mabuhay, Panginoon. Hallelujah. Kaya ginawa ng mga baboy na ito, nagpakamatay na lamang sila kaysa sila'y mapossess ng demonyo. Pero alam niyo mga kapatid, ang mga tao ngayon, possessed na nga sila ng demonyo, ang yayabang pa. Alam na nilang mali sila, hallelujah, at alam nila na yun ay sa demonyo, sila pa ang galit kapag sasawayin mo. Imbis na magsisi at magpakumbaba, taas noo pa sila. Ang yayabang pa. Pero ang baboy, ang sabi nila, di bali nang mamatay. Huwag lang akong maposes ng demonyo. Kumbaga, mabuti na lang mamatay, Panginoon, kaysa ako'y magkasala, Lord. Mamatay na lang ako, Panginoon. Hallelujah, huwag lang akong magkasala, Panginoon. At maposes ng demonyo, Lord. Amen. Verse 32, and he said unto them, go. Alam niyo mga kapatid, si Jesus, ang sabi nga, he is a man of few words. Amen. He is a man of few words. Kaya ang sabi niya, hallelujah, ang sabi niya lang doon sa mga demonyo, sabi niya, go. Wala nang madaming salita pa. Pero yung iba, hallelujah, kapag nagpapalayas ng demonyo, tatanungin pa kung ano pangalan mo, ilan kayo? Saan kayo galing? Alam nyo na nga, sinungaling yung mga demonyo, interviewin mo pa. Amen. Ang sabi ng Panginoon, go, umalis ka na. Hallelujah, wala na madaming salita pa, umalis ka na, demonyo, wala akong pakialam sa'yo. Hindi kita kailangan, demonyo. Wala kang lugar sa akin. Amen. And when they were come out, they went in the herd of swine, and behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea and perished in the waters. Man of few words. Ganon siya kaiksi kung magsalita. But his words, amen, are so powerful, amen, because of the authority. Hallelujah. Kaya sinabi niya doon sa mga demonyo, go. Hallelujah. Umalis agad. Meron kapangyarihan doon sa salita ng ating Panginoon. Gaano man ito kaiksi, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hindi ito pahabaan, mga kapatid. Amen. Kaya huwag niyo akong asahan ng mga ngaral sa inyo ng 2 oras dito. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang sabi niya, hallelujah, go. Pero mga kapatid, may panyaya ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung sabi niya sa mga demonyo, go. Ang sabi niya sa atin, come. Amen. Hallelujah. Praise God. Come, ang sabi niya, he that is athirst. Sino man sa inyo nauuhaw, ang sabi niya, come and drink freely of the life, of water of life, ang sabi niya. Ba't di kayo pumarito ngayon? Amen, narito ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Narito ang panyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi niya, come unto me, all ye that labor. Pumarito kayo, lahat na kayo, amen, na nabibigat ang lubha. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kapayapaan
kapahingahan ng kaluluwa, hallelujah, ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang isang araw na pahinga, hindi lamang 2 araw na pahinga, kundi kapahingahan ng ating kaluluwa. Amen, hallelujah. Free from all sin. Amen, hallelujah. Pwede ba tayong tumayo lahat, mga kapatid? Pwede ba natin purihin ang ating Panginoon? Anyayahan natin ang presensya ng Diyos. Narito siya. Meron siya panyaya sa atin, mga kapatid. Come unto me. Amen. Ang sabi niya sa Mark chapter 11 verse 23, katotohanan sinasabi ko sa inyo habang kayo nakatayo. Amen. Kausap niya dito ang mga disciples, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sino mang magsabi, magsalita sa bundok na ito. Ibig sabihin, sino man sa mga disciples na nandoon, na nakikinig, at nais kong sabihin sa inyo, hallelujah, kayo na narito, na nakikinig ngayon ng salitang ito, mga kapatid, sino man sa inyo ang magsabi sa bundok na ito, hallelujah, praise God. Hindi niya sinabi doon sa lahat ng mga tao, mga kapatid, kung di, na yung mga nandun lang na mga disciples niya, mga kapatid, mga tagasunod niya. Kung ikaw ay nananampalataya, tagasunod ka ni Kristo, ibig sabihin, kasama ka doon sa pinagsabihan ni Kristo dito. Amen, hallelujah. Sabihin mo lang, hallelujah, sino man, mga kapatid, hallelujah, na tagasunod ng mensaheng ito sa uling panahong ito, na magsabi sa bundok na ito. Ang sabi niya, mapataas ka at masugba sa dagat, ang sabi, at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso. Amen. Kundi mananampalataya ay mangyayari ang ayon sa kanyang sinabi. Hindi niya sinabing mangyayari ang ayon sa kanyang ipinanalangin, kundi yung kanyang sinabi. Kaya sabi niya, sabihin mo lang sa bundok na ito. Amen. Ano ba ang bundok nyo ngayong hapong ito, mga kapatid? Amen. Ganon kakapangyarihan, amen, ang binigkas na salita ng isang anak ng Diyos na ginawang hari. Isang nobya ni Kristo na narito. Hallelujah. Isang hari na may pagkasaserdote. Amen. Kung magsabi ka lang sa bundok na ito, ang bundok na ito ay susunod. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Ano bang bundok nyo ngayon, mga kapatid? Hallelujah. Ang bundok na ito ay maring kumatawan sa mga hamon ninyo sa buhay, mga challenges, mga problema nyo, mga pagsubok na kinakaharap nyo sa inyong buhay ngayon. Amen. Maraming ilan sa inyo ay humaharap sa mga mabibigat, matataas na mga bundok, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, ang bundok na ito ay maring kumatawan din sa mga mabibigat na suliranin nyo ngayong gabing ito, mga kapatid, na tilabaga permanente na sa atin, tilabaga hindi na maalis-alis. Hallelujah. At wala ka nang magagawa kundi tanggapin ang kanyang existence. Amen. May mga pagsubok tayo. Amen. Na parang mga bundok ng kahirapan, bundok ng kagipitan, mga kapatid. Merong bundok ng karamdaman. Amen. Hallelujah. Mga bundok ng kahinaan na gusto mong mapagtagumpayan. Amen. Amen. Maring ang bundok na ito, mga kapatid, ay kawalan ng trabaho. Amen. Problema sa pamilya, sa trabaho. Ano kailangan nyo gawin, mga kapatid? Magsalita ka lamang sa bundok na ito. Amen. Hallelujah. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Amen. There's a miracle in the making. Merong himalang mangyayari ngayong gabi ito, mga kapatid. Manampalataya lamang kayo. Amen. Hallelujah. Narito ang presensya ng Diyos. Amen. Akinin ninyo ang pangako ng Diyos. Amen. There's a miracle in the making. Amen. There's a miracle. Amen. Amen, Lord. In the making. Yes, Lord. There's a miracle in the making, Lord. Merong himala, Lord. Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ay Diyos ng himala pa rin, Panginoon. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, Lord. Kung anong ginawa mo dati, Panginoon, pwede mong gawin pa rin ngayon, Lord. Hallelujah! Panginoon, kaya mong i-restore, Lord, at anumang nawala sa amin, Panginoon. Ikaw ay Diyos na nagre-restore, Lord. Narito ang iyong mga anak, narito ang mga hari, Lord. Nagsalita na, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Amen, Lord. Purihin natin ang ating Panginoon, saints. Hallelujah, sambahin natin ang ating Panginoon. Huwag niyong sayangin ang oras na ito na hindi niyo makatagpo. Hallelujah, presensya ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. Amen, Lord. Amen. Misa pa, there's a miracle in the making. Pastor Danner, God bless you. Amen. There's a miracle
Amen. Praise the Lord. Purihin natin ating Panginoon, saints. Amen. Narito ang Diyos, mga kapatid. Purihin niyo siya. Amen. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong, hallelujah, sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Purihin natin ang ating Panginoon. Siya'y karapat-dapat na purihin. Hallelujah. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you all. God bless you all. Hallelujah. Amen.